Kinuwestiyon ng isang abogado at opisyal ng PDP laban ang direksyon ng Quadcom hearing ng Kamara na anya ay napopolitika lang. Pero sa kabilaan niya ng mga nasabing pagdinig laban sa mga Duterte ay tila walang epekto. Abang ito, lalo't patuloy na nire-respeto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito balita ni Jason Rubrico. Samut-saring pagdinig ang nasaksihan ng taong bayan kamakailan laban sa mga Duterte. Isa na nga rito ang Quadcom hearing ng House of Representatives na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Para sa isang opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban, hindi niya maunawaan kung ano ba talaga ang patutunguhan ng nasabing pagdinig. As a lawyer and as a professor of political law and remedial law, the way the hearings are being conducted in Quadcom, sad to say, I cannot fathom, hindi ko maintindihan hanggang sa ngayon, ano ba ang direksyon ng Quadcom na yan at ano yung kanilang panukalang batas na kailangan nilang maipasa sa House of Representatives para mag-conduct ng ganong klaseng committee hearing. Anong ang aid of legislation yan? Sabi pa ni Attorney Raul Lambino, hindi niya nakikita ang kahalagahan ng patuloy na pagsasagawa ng Quadcom investigation. Aniya, napupolitika lang kasi ang nasabing investigasyon. Otherwise, mamimisinterpret po yan ng ating mga kababayan na witch hunting lang ito. Ito ay political motivated at ang purpose lang nito ay sirain yung mga Duterte. Kinuwestiyon din ni Lambino ang patuloy na pag-atake kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga hearing ng Kamara, lalo na sa usaping confidential funds. Natapos na yung issue na yan eh. At sinabi na po ni BP Inday Sara na, hindi na ako nangangailangan kahit wag niyo akong bigyan ng budget, magtatrabaho pa rin ako. So what else? What kind of legislation yet to be passed by Congress in regard to what? The confidential funds of the Vice President? Bakit siya lang yung sininggle out na hindi bigyan ng confidential funds while other agencies are being given confidential funds? Payo ngayon ni Lambino na isa sa mga dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi nilang gumawa ng mga batas na makatutulong sa ekonomiya ng bansa? Huwag nang masyadong gawing politika yung hearings natin sa Congress. Let's focus on vital legislations. Why not focus on crafting legislation that will really help invite more foreign investors to come? Naniniwala naman si Lambino na walang magiging epekto ang mga nasabing pagdinig sa mga Duterte, lalo na sa dating Pangulo. PRRD is always a political force. Umapir man siya doon sa Senado or hindi siya umapir kahapon, si Tatay Digong ay isa pa rin sa mga leader na nirespeto, hindi lamang po sa Pilipinas kung hindi sa lahat ng panig ng mundo. He is still very popular among the ASEAN leaders. Si Lambino ay bahagi ng senatorial lineup ng PDP laban. Sakaling pala rin sa halalan, tututukan ni Lambino ang pagsusulong ng mga batas na makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, lalo na sa paglikha ng mas maraming special economic zones at pagpapalakas ng food productivity ng bansa. Si Lambino ay nagsilbi ring administrator ng Cagayan Economic Zone Authority ng Administrasyong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.